inimbitahan namin ang isang biologist sa lugar. So today, meron tayong isasama sa field and ito yung mga student ni Ma'am May. Nais kong maibahagi sa kanila kung gaano kahalaga ang ilog na nagbimistulang nursery ng mga batang ibid. Kung si Ma'am May pa lang ang kasama namin, parang aminado siya na napakakonti ng pag-aaral. That alone is a challenge for us already. How can we show the local community na itong sailfin plays a major role in the ecosystem of their area? Hinati ulit namin sa dalawa ang grupo para mas may tsansang makunan ng malapitan ang inaabangang pagtawid ng ibid sa tubig. Ang grupo ko at ng ilang estudyante, binalikan si Gilas, ang batang ibid na napalapit na sa amin. Merong isang hatchling doon na every time dumadaan kami, gusto na i-video siya ng malapitan. Pinangalanan namin siya ng Gilas. At sa pag-aabang namin, may napansin akong kakaiba. Kasama yung mga bata na pinapakita ko sa kanila yung screen ng camera namin na tingnan nyo, kumakain-kain. Ngayon lang po talaga ako nakakita for the first time ng kung ano talaga yung itsura ng isang ibid. Ang batang si Gilas, kumakain pala ng mga halaman at maliliit na organismo sa ilog. Nandun, nakakuha pa rin na kumakain siya mismo. Pero ano nga ba ang kinalaman nito sa kanilang halaga? Ang kabilang grupo, kasama si Leo, na aming spotter, tinututukan ang bawat ibid sa gilid ng ilog. Pero dahil sa bilis ng mga ibid, hirap pa rin silang kunan ang pagtawid. Dahil patapos na ang ekspedisyon, nagdesisyon kami magbabad na sa pag-oobserba ng mga ibid. Baka sakaling dito na namin makunan ang pagtawid. Meron kaming naspatan na isang sailfin lizard na nasa puno lang siya. Siguro nasa mga 20 feet ang taas niya. Habang dinodokumentohan namin siya, gusto niya matulog. Yung mata niya parang pumipikit-pikit na gano'n. Kasi past his bedtime na no? Kaya inaantok na siya. Pero alam niya may mga tao doon. Alas 5 na ng hapon at habang binabaybay namin itong ilog na ito, ay meron kami nakitang isang juvenile na sailfin. Sa ganitong oras, nagiging inactive na sila, hindi sila masyadong gumagalaw. Diurnal o sa umaga lang aktibo ang mga ibid. Feeling niya tagong-tago na siya. Pero yung buntot niya nakalawit. You know? At ang gabi, marami pa palang sorpresa. Laki ah. Ay, laki. Tingnan mo, green ang katawan, blue ang buntot. Tignan niyo yung daliri ko. Halos kasing laki ng point finger ko. Ang pakpak, sinlaki ng hinliliit ko. Jaya.
Yung kumakain. Hanggang sa natagpuan ko na rin ang maaaring halaga ng ibid sa ilog. So pauwi na kami, nakita namin ang daming yung crabs. Crabs na umaakit sila doon sa mga dahon ng nipa. Nakita ko na yung culprit kung sino kumakain ng nipa. Ito. Ito mo. Connecting it now to Gilas, so nakakatulong pala sa pag-control ng population ng crab. If we can just tell the community na huwag niyong ubusin itong ibid na ito dahil may malaki ang pakinabang niyo sa kanya. Ang mga alimango ay maaring kinakain din ng mga ibid kung maliliit o itlog pa lang ang mga ito. Apart from feeding on plant materials or fruits, ang mga ibid naman ay kilala rin sa pagkain ng mga animal proteins. For example, yung mga arthropods ng mga insekto and some crustaceans. Kumakain din naman sila ng mga, for example, mga crabs. Hindi lang freshwater crabs, pati yung mga nakikita sa mga marsh, sa mga mangroves, and also mga shrimps. Samantala, ang kabilang grupo, natsyempohan rin ang perpektong pagtawid. Ben, wait lang. Ito matago ako makikita ako Yan lang. Ayan. Yun, lang yun. Wala yun. Wala yun. Uy!